No? Delikado, no? Okay. At ang paglilipat na ito ng Sabat ay katibayan ng kautosang yaon. Sige, bibigyan ko na kayo ng idea. Ang Katoliko po ang naglipat ng Sabado tungo sa Linggo. Kaya nga sabi nila, ang paglilipat na ito, nung inilipat nila yung Sabat tungo sa Linggo, ay katibayan ng kautosang yaon, yung kapangyarihan nilang yun. So, makikita natin mga kapatid ngayon, bakit dapat nating ipangilin ng Sabat? Kasi tayo itinuturo nito sa Diyos na lumikha ng langit, lupa at lahat ng narito. Pangalawa, ito ang tanda ng ugnayan ng Diyos at ng tao. Dapat ba nating ipangilin ng Sabat? Mga kapatid? O, di ba pwedeng kahit na anong araw na lang? Hindi pwede, no? Kailangan talagang yung ikapito, mga kapatid. So, darating ang araw, at ito na nga po, sa pagdating ng ating Panginoon, meron siyang dadatnan na naghihintay sa Kanya. At ito ang Kanyang tunay na iglesia. Anong klaseng iglesia o grupo ng mananampalataya ang dadatnan ng Panginoon? Sumusunod sa kautusan ng Diyos o sumusunod sa kautusan ng tao? Ano po sabi? At narito ang pagtitiyaga ng mga banal. Ito po yung mga iniligtas na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Yung dalawa, mahalaga yung pananampalataya at ang bunga ng pananampalataya, pagsunod sa kautusan. So, rin palang niligtas, ang maninayang dasa ng Kristo. Ela sasalpan tayo, mamintula pa, kareng utos ng Diyos. Mga utos, ibig sabihin lahat, kagaya ng pinag-aralan natin kanina. So, sa tuwing nakikita nyo yung kadena, alam na ninyo. O, sa susunod, tanungin ko yun, ibig sabihin nito, ha? Kaya tandaan nyo, ha? Okay, so ano pa sabi? Sa Apokalipsis 12:17, at nagalit ang dragon. Sino yung dragon? Si Satanas. Oo, pining matungubingan yun, ni Satanas. Sa kanino daw po siya nagalit? Sa babae. Pag sinabing babae, hindi naman kayo yon. Ha? Tinutukoy pong babae, yung iglesia. Yung iglesia na itinayo ni Kristo sa Bagong Tipan, sa Jerusalem. At umalis, sino yung umalis? Itong dragon, upang bumaka. Kanino? Sa nalabi ng kanyang binhi. Ibig sabihin, itong babaeng ito, na itinatag ni Kristo noong unang panahon, merong natira sa huling panahon. Happy na po ini, at inyang mitagan. Ngayon yung panahon na ini, kita mo po rin yung mitagan na rin, nalabi. So kung ano yung unang iglesia, ano yung aral nila, yun din ang aral natin ngayon. Kaya ang tawag sa atin ay remnant o nalabi. Pag sinabing remnant, halimbawa, ito po yung damit ko, siyempre, nung ito po ay tahiin, merong reta-retaso o remnant ang tawag. Tama? Ano ang texture ng tela, nung remnant o nung retaso? Ano ang pagkakaiba nito dito sa tela ko? Ha? Parehas o magkaiba? Siyempre, sa laki, magkaiba. Pero yung texture, yung pagkahabi, yung kulay, pareho? Pareho. Ibig sabihin, kung ito yung unang iglesia na itinayo ni Kristo, na kung saan kabilang ang mga alagad apostol, may nalabi, may natira sa huling panahon, na ito yung binubugbog ngayon ni Satanas. Pareho sila noong nalabi. Nung original. Pareho yung nalabi. Kung yung itinatag ay tumutupad sa utos at may pananampalataya kay Jesus, ganon din ang nalabi. Kaya nga sabi dito, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi. Na, sino daw po yun? Siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may patutuon ni Jesus. So, tingnan nyo, napakahalaga talaga ng pagtupad sa kautusan ng Diyos, mga kapatid, lalo na sa huling panahon. Yan ang magiging sukatan kung sino ang tunay at hindi tunay. Kung sino ang may tatak ng Diyos at kung sino yung merong tatak ng halimaw. Ang tatak ng Diyos o tanda ng Diyos ay Sabat at ang tanda ng hayop ay yung tinatawag nilang ibang araw. Sino po ang ating guide? Ang Biblia ba? O ang tradisyon? Ayon sa Biblia, Sabat. Ayon sa tradisyon ng Katoliko, ibang araw, linggo. Alin ang susundin natin? Si Kristo o yung mga church fathers o yung mga leaders natin na nauna noon?
Mga kapatid, sana ang maging master natin, hindi itong si Satanas, kundi ang Panginoon. Dahil si Kristo, ang gusto niya ay pagtupad na dadalhin tayo sa buhay, ngunit si Satanas naman, gusto niya tayo lumabag, ngunit dadalhin naman tayo sa kamatayan. So mga kapatid, napakahalaga po ng ating pinag-aralan. Ating po pinag-aralan ng 10 utos ng Diyos na napakahalaga pala. Ni isa man dito, huwag tayong lalabag. Pero dito, tinuturuan tayong lumabag. Nakikita niyo? Nawala yung ikalawang utos, pinalitan yung ika-4 na utos, hinati yung ika-10 utos. Simple, di ba? So, alin ang susundan natin? Itong original o itong binago ng tao, na kung saan ito naman ang gusto ni Satanas nating sundin. Kasi pag sinusunod natin ito, bagamat sa tingin mo 10 utos, natatali ka sa paglabag. Tama? Tuturo ka sa linggo at sa mga piyesta. Pero dito wala eh. Sabat, wala namang piyesta. Di ba? Aral ng tao kasi rin yung piyesta na yun. Di ba? Pagsamba sa mga imahin o yung mga larawan. Piyesta ng Santo Niño, So, alin po ang ating susundin? Si Jesus o yung kanyang kaaway, mga kapatid? Si Jesus, tinuturo niya yung daan sa atin. Kaya siya ay nag-aanyaya. So, yan. Nag-aralan natin, kung ako'y inyong minamahal, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kautosan ng Panginoon, ang ating pinag-uusapan dyan. Yan, yung dalawang yan. Dahil may kaugnayan sa tanda ng Diyos at tanda ng hayop. Alin ang pipiliin natin, mga kapatid? Ito o ito? Sabi ni Sir. Alin? Hindi ko alam, baka tumama doon. Alin ba, sister? Tanda na dyan. Ayun. Paano yun? Halimbawa, nagpasok ka ng trabaho. Pagkatapos, merong trabaho ng Sabado. Paano yun? Kanya can day off travel din. Kung ayaw ka nalang bigyan. Manalangin. Siyempre, may nalain ka. Alam mo rin. Talaga ako binago, bre. Na? Nakamago. Ito lang na nakamagog, bre. Pasyatapat ka. Wala niya ng pasanting. Neng kagalingin gino. Kitang panahon na rin Israel. Papansin mo, ano may aldo, di nanong mana? Papansin niya ita? Ang pegrata kita aldo? Mumuran mana, ano may aldo? 40 years siya na? 40 years. Kapitong aldo, ala. Pero, hela magkulang. Bakit? Ketang kana may aldo, babiyan na ng Diyos doble. Sabi na kumakong doble, aduang basket. Kung sabihin, nung ipangilin may talagang tapat, yung Sabado, at siyempre, nakaman magkulang ketang pamagobra mong ana may aldo. Siyempre, naman po pwede itang kalupan na kamuhan tamad. At itang biyabas keto, paninayin mo yung manabo. Baka nga mga yan, alin, nang pwede ito, unahanda ka rin ulat, o kaya rin ayok, mali? Kailangan, tuparan niya naman anam kang aldo, magobra, utos siya naman, At sa ikapitong araw, magpahinga ka. Magpainaw ka din, magpainaw, yan ako magobra. Kailangan, gawa ka rin paralan para magobra ka. Baka ito, itang blessing na ning Ginoo, dumalo yan. Kaya po, baka niya yung utos. Mo itang may nawa ka Sabado. So, nung gawan mo itang bahagi mo, yung Diyos panuwanan. Reng matuwang Israel, mga ininggawa na. Ano may aldo, pinuwana na lang. Itang kapitong aldo, magpainawa lang. Huling Diyos, magpainawa yan naman pala. Papabang manan, kaldo rin Sabado tang. Kung sabihin, magpainawa yan Eli na baglo, na milyari karelo, may baruglo. Niya kailangan talalabag niya po. Okay. Yan. Okay. So, pati ko pong muring kutang. Naglinis. Ito, dapat bawalin mamite. Okay. Wapo. Sabi naman kita. Siyempre, kita pong ngaldong ito ay tapabalo. Pero ngayon, huling balutan, hanapin po din Biblia. Agaya Adventist na Bible, ay brother, nung yung kapapukain. Ngayon yung ibubukla niya po yung kakatamong isip. Nung nakita nga babalo tamong isto, bagya, pamintuan tayo. Bagya. Kasi, kanita na kasasalduan ni nga pong gino'n. Nakakit ng magbayo ko, pamintuan mo itang kabuyan. Talagang panuwanan.
Ayun nakaman na paboren. Okay. Ngeni,